Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, pananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Sa Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na source po ay yung isang content creator ko po or yung isang supporters ko po sa aking vlog ay tinanong po ako kung totoo daw po yung balibalita na nagpakasal na daw sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa Baguio. Which is parang kumbaga Igorot style ata po yung tinatanong niyo po mga madam. Ang sabi po sa akin ay hindi pa po sila nagpakasal sa Baguio. That is confirmed by Avellino family. Kasi nga po, ang ginawa lang naman po ni Kim Chiu doon ay namasyal lang po sa bahay ni Paolo Avellino para makita lang po ng mga parents o mga pamilya ni Paolo Avellino si Kim ng personal at magpakilala at magpasalamat yung pamilya Avellino sa kagandang loob na pinapakita ni Kim kay Paolo. Simula pala nung nagkasakit si Paolo, do you remember yung nagkasakit si Paolo Avellino at yung naka-zoom sila via Zoom yung interview? That was the time na ito po yung ayon po sa aking legit na source po. That was the time na magkasama pala sila Kim at Paolo doon at nagkaroon ata ng sakit si Paolo via Zoom na yung umika-hika ata siya o something may kwan yung pakiramdam niya. Kaya nga naka-zoom silang dalawa kasi parehas po sila ni Kim na may dinaramdam. Kasi parang may sipon at hika sila. That was the time. If you remember that one, and that is the time. At balikan po natin yung sinasabi ng ating mga supporters na nagpakasal po sila. Sana nga po, totoo yung mga comment niyo po na nagpakasal na sila. Pero ayon po sa aking legit na source ay walang katotohanan po na nagpakasal na po sila sa Baguio. Kasi ang ginawa lang po kay Kim Chiu ay meet and greet po sa pamilya ng mga Avellino at sa mga fans din po ng Kim Pao Tambalan. Yan po yung katotohanan dyan ha. Paklaro ko lang po. Ayon din po sa aking legit na source po ay boto talaga yung pamilya Avellino kay Kim Chiu dahil kung talagang ready na daw si Kim. Kasi ang hinihintay na lang po dyan is si Kim Chiu po eh. Wala namang direct na salita ba na yung kung yung talagang sila na ba tapos darating sa panahon na magpapakasal sila, wala namang direktang salita na ganun ba yung talagang going to married na sila. Pero ang para kasi yung parinig kasi na salita is parang si Kim Chiu hinihintay ni Paolo Avellino kung ano yung talagang target niya. Kasi si Paolo Avellino is ready for na po kasi siya nakapag-decide na siya kung sino yung babae makaintindi, makaunawa at magbigay sa kanya ng saya at respeto, tatanggapin niya po yun ng buong puso dahil nasa tamang edad na rin po si Paolo Avellino. Kumbaga, naghihintay na lang po si Paolo Avellino ng the right person or the right woman para sa kanyang future po. Kaya nga po maraming mga haka-haka po na
hinihintay na lang po ni Paolo Avellino si Kim kung ano talaga yung decision niya, kung sila man talaga or kung kailan po sila magka-settle. Kung sakaling sila man po ay maraming mga fans po ang kinikilig dyan na naman, alam ko. Kasi isa rin po ako sa mga fans nila. Lalong-lalo na po yung mga senior citizen dyan. Bigyan ko po kayo ng malakas na palakpak at proud po ako sa inyo dahil isa rin po kayo sa mga fans at supporters ng mga King Pao Tambalan. Ko po na inaabangan nyo po yung kasal ng mga King Pao. Dahil nga po, excited rin po kayo kung gaano po kayo excited. Ganon din po sa amin na bilang fans at ng content creator na yung inaabangan natin ay yung isang karangalan para sa King Pao na magpakasal. Yun nga din po yung ending yung magpakasal sila. Sana nga po, totoo yung mga binabali-balita na mga ibaba na nagpakasal na sila kasi kung totoo man yan isa rin po ako na sumusuporta sa kanila at isa rin po ako na proud po sa kanila. Yun lang klaro ko lang po wala pang katotohanan dun sa pakasal na balita sa Baguio. Kasi hindi pa yan confirm at wala talagang naganap na kasal na dun sa Baguio po. Ayon po sa aking legit na source po ay talagang nanalo si Kim Chiu ng isang International Female Lead Award 2025. Siya po ay isang nominee, tapos siya po ay nakakuha ng isang parangal na naman. At alam naman po natin yan na pagdating kay Kim Chiu ay lahat ng tao dyan o lahat ng mga supporters dyan ay talagang sumusuporta dahil hindi lamang po yung karangalan ni Kim Chiu kundi karangalan ng buong Pilipinas po. International na po yun. Ibig sabihin, maraming mga nation ang magsilabasan o kumbaga, maraming mga nationwide ang mga artista, mapaibang bansa po yan ang mga magtunggali dyan. At karangalan po yan ng Pilipinas na isa po si Kim Chiu ng nominee. Alam naman po natin na super trending ang King Pao sa ngayon. Kahit po sa maraming mga bases po ang nagbibigay sa kanila mga negatibong bash, kahit po nasasaktan na po sila, kasi nararamdaman mo din po yun sa isang fans. Kasi ako is solid fans po ako ba. Nararamdaman ko din po yung pag nasasaktan na yung mga idolo ko. Kasi hindi na masyado silang nagpo-post pa. Yung mga update nila sa everyday ay hindi na sila nag-update. Kasi nga, baka iisipin nila pag mag-update sila is parang sabihin na lang din natin na yung ibabas na naman sila ba. Yan yung talaga yung kumbaga iniiwasan po nila. Ayon po sa aking legit na source po si Kim Chiu po ay nagbigay ng regalo sa mami ni Paolo Avellino, which is bag. Pinaka-expensive bag po. Hindi natin alam kung magkano yung worth or anong klaseng bag yun kasi hindi naman talaga pinakita pa. Pero based lang yan nung may meet and greet pala sila Paolo at saka yung pamilya ni Paolo kay Kim Chiu is may bitbit rin pala si Kim Chiu na regalo sa mami ni Paolo Avellino, which is a precious bag daw ang tawag kasi napaka-expensive. Ayon po sa aking legit na source po ay talagang pinatunayan po ni Kim Chiu sa kanyang sarili na hindi lamang isang artista o hindi lamang ibang tao ang nanay ni Paolo Avellino, kundi isa rin po siyang marangal na nanay at nire-respeto po siya ng mga ibang tao sa Baguio City po. At di lamang po sa Baguio City, kundi sa lahat din po ng kanilang mga pamilya. Ganun po kamahal ni Kim Chiu ang nanay ni Paolo Avellino dahil alam naman ni Kim Chiu na si Paolo Avellino ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Since when Paolo started pala, ito yung kaalaman sa lahat po Since when Paolo started na nagka-showbiz o pumasok sa showbiz ay si Paolo Avellino pala ay nag-iisang breadwinner.
Kumbaga, yung kanyang kinikita sa showbiz ay iniipon niya at tinutulong din pala sa mga kapatid niya kasi pangalawa pala po si Paolo Avellino sa kanilang mga magkakapatid. At alam naman po natin na si Paolo Avellino ay galing naman sa medyo okay na pamilya. At kahit naman galing ka sa medyo okay na pamilya, alam mo pa rin po yung saan ka galing na hirap. Napakasimple kasi ni Paolo eh. Hindi kasi siya kagaya ng mga ibang tao na masyadong bonggang dating. Si Paolo kasi is napakasimple niya. Talagang hindi mo siya mamataan na artista. Saka napakagwapo din ni Paolo Avellino. Kung titignan mo, ang katawan ni Paolo Avellino is napakakinis. Oo. Ang gwapo niya, ang ganda-ganda ng mga itsura niya. Kumbaga ba, unang tingin mo pa lang sa kanya is magugupuhan ka na sa kanya. Kasi nga, yung dating niya kasi is parang Koreano na di mo maintindihan. Kaya nga maraming mga netizen o mga babae ang humahanga kay Paolo Avellino eh. Sa tangkad naman is okay naman yung height ni Paolo Avellino. Hindi naman siya masyadong mababa at hindi naman siya masyadong matangkad. Okay naman po siya. Kumbaga normal height lang po siya. Kaya nga po maraming netizen ang humahanga kay Paolo Avellino dahil yung mga dating niya sa publiko is hindi pang kayabangan kundi very humble po siya. At alam naman po natin yan na si isang artista, ang kapalit talaga ng kasikatan is yung talagang tinatawag natin na mga bashers na yung mga bad comment na. Kaya si Paolo, pag may nababasa na po siyang mga negatibo na commenters, mga comment po ng mga commenters diyan, eh binabaliwalaan niya paminsan-minsan dahil nga po inisip niya na it's a part of showbiz na ibabash ka. Kung wala naman bashers kasi, hindi ka naman kasi magbabiral. Yun po kasi yung kasabihan po nila. Ito na yung blind items po natin sa ngayon. May blind items po pala ako sa inyo ngayon. Blind items po to. Iba yung blind items ko kagabi na yung artista na lalaki na ayaw kay Paolo Avellino. Ito na naman yung blind items ko po. May isang babae sa showbiz na gustong makatandem si Paolo Avellino. Siya po ay sikat na sikat sa ngayon at sikat na sikat siya ngayon at katatapos lang po yung kanyang movie. Ito po ay may kalaktim na longest term din siya. Kasi itong young actress na to, ang sabi kasi, based on my search or sa aking legit na source, itong young actress na to ay gusto din daw niya makatambal yung mga may edad na lalaki na magagaling para daw mabihasa or mahasa yung kanyang kagalingan sa pag-arte. Ito po ay dumaan din siya sa pagsubok at gagaling din po siya sa mga madaming challenges. Wag na lang po natin sabihin ko anong klaseng challenges po yung naranasan niya in behalf na nasa showbiz pa siya. At ito po ay napakabait din na bata. Kung mahuhulaan nyo po tong blind items na to, alam kong alam nyo na po to. Hindi lang kasi po, ito kasi pagkatapos kasi ng kanyang shooting ay parang na-interview siya na if ready ba siya na makipag tandem o makipag leading sa mga may edad na lalaki. Kumbaga, para mabihasa daw ang kanyang kagalingan o ang kanyang talent sa pag-arte. Ang sabi niya, yes, at ang nabanggit niya ay si Paolo Avellino. Trending na trending po yan. Yan po yung interview sa kanya. Paglapag na paglapag po sa Pilipinas. Kasi marami kasi mga supporters niya or mga press con ba yung nag-interview sa kanya na ano ba yung klaseng lalaki or yung mga tipo-tipo niyang lalaki. Kasi hindi naman natin masabi. May ka-leading po siyang male leading po siya sa ngayon. Pero hindi po natin ma-confirm yun sa male kung talagang ano talaga yung intention niya para dun sa babae.
Kasi marami kasing nagsasabi na pasikat lang daw si lalaki at kaya daw kumapit dun sa babae para magkaroon din ng maraming blessings. At si babae naman tanggap ng tanggap lang kasi alam naman din natin na na hindi pa ready si babae ata na magmahal. Pero gusto niya na makitandem siya kay Paolo Avellino. Yun po yung blind items natin sa ngayon. Sana, alam kong alam nyo po yan. I-comment nyo lang po kung para i-correct po natin kung sino tong babae, yung actress na to. Ayaw ko kasi magbanggit kasi sana maintindihan nyo na ayaw ko magbanggit dahil alam naman natin sa buhay ng mga showbiz ay pag magbanggit ka kasi is sabihin may mga sinasabi ba kasi walang resibo. Ganun po. Kaya nga po sa blind items eh. Lalantad at lalantad din po ang resibo niyan. Pero hindi pa sa ngayon at may mga panahon niyan na lalantad at lalantad po yan. Kaya nga po, alam kong kilala nyo kasi that young lady niyan or young actress na yan is palaging nagbabiral everyday. May mga content creator din na iyan yung binablog nila, yung siya mismo at yung kaganapan niya. Alam kong magigets nyo po kung ano yung sinasabi ko, sino tong young actress na to. I-comment nyo lang po para maiklaro po natin. Para masabi ko din po kung sino to at i-PM nyo po sa akin. Siya po ay morena, hindi naman katangkadan, pero morena siya. Mabait din na bata kasi siya po ay breadwinner din. Ang dami niya ng pelikula. Lahat ng pelikula niya po is always number 1 sa takilya. Dumaan siya sa maraming kontrobersiya sa showbiz at lahat po yan is nalampasan niya. Pero sa panahon ngayon po ay talagang ang gusto niya maging male leading lady is si Paolo Avellino. Para daw din po maranasan niya na maging male leading lady ni Paolo Avellino dahil nakikita daw niya kay Paolo Avellino na mahusay sa lahat ng larangan ng artista or sa showbiz. Kasi nga po, sa lahat na kasi ng movie ni Paolo Avellino is natitrigger ka na panoorin kasi sa trailer pa lang is talagang swak na. Yan kaya nga po maraming mga netizen po ang nagsasabi na dapat magkatandem po ang mga to. Dahil alam naman nila na parehas silang sikat at parehas din po silang magaling sa larangan ng showbiz. Kaya nga po kung tutuusin mo is bagay na bagay din po ito eh. Pero dahil nga po kimpaw po tayo is kung saan masaya ang mga kimpaw, susuportahan po natin. Yan po yung aking suggestion sa lahat po ng mga kimpaw. Kung sakali man yan ang pagkakataon ang yung actress na to na maging katandem ng si Paolo sa isang pelikula is why not na hindi naman natin itatry, diba? Why not naman na hindi natin itatry yung mga ganun. Kasi nga, ang kagandahan kasi dito is aminado siyang actress na gusto niya makatambal si Paolo Avellino. Pero si Kim Chiu nga, hindi pa natin narinig yung panig ni Kim Chiu. Kasi nga po, alam naman natin na kung kahit sino po yung magustuhan ni Paolo Avellino, kung pagdating naman kay Paolo Avellino, isuportado naman po si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Kaya nga po, ang iniisip ng mga iba is kung saan masaya si Paolo Avellino, suportado po si Kim Chiu. Ganon din po si Paolo kay Kim Chiu. Kumbaga, vice versa. Parang kumbaga, napag-usapan na nila kung kaninong sila tatandem o sinong kanilang katandem. Kung may solo man sila or ibang leading man nila, is okay lang yan. Kasi part daw kasi yan sa isang showbiz na may mga panahon na hindi lahat sila magkaparehas. Dapat magkaroon po sila ng parang kumbaga usapan na huwag magagalit ang isa, dapat suportahan ang isa kasi part yan sa isang showbiz na hindi lahat ng bagay siya po yung katandem mo, even though kalabti mo po siya, di ba? Nasa showbiz talaga yan, kaya dapat maging open-minded po yung dalawa.
sa isa't isa. Yan po yung pinag-usapan nila. Ayon po yan sa aking legit na source at naiintindihan naman po ng both party kung ano talaga yung kanilang ipaindi sa lahat ng mga bagay na yan dahil nasa showbiz po sila. Ito naman si Paolo Avellino, ang sabi naman po, if they give me a chance to, ito yung sabi ni Paolo Avellino, if they give me a chance na makatandem ang isang young actress niyan, why not? Hindi ko naman po itatry. Sabi po niya, kaya maraming mga netizen po ang humangad na gustong i-try out din ni Paolo Avellino, ang isang actress na to. Dahil alam naman po natin hindi magagalit si Kim Chiu kasi suportado nga ni Kim Chiu yung ganyan na galawan ni Paolo Avellino. Dahil ganun din po si Paolo. At sa mga Kim Pao din po dyan, huwag tayong magagalit yung sakali man. Kasi ako din is solid Kim Pao po ako. I-try lang po natin. Pero hindi naman po mabubuwag ang Kim Pao tambalan. Normal lang naman po kung sakali man na totoo po tong balita na to. Kung sakali na kung maririnig, ang sabi nga kasi nila kung makausap daw ng isang management si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu about dito na issue na gusto daw makatambal niyang actress, si Paolo is dadaan muna daw po sila sa proseso. Hanggang dito na lang po ang aking vlog at maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pag-like, subscribe at comment ng positibo. Isa na po yung malaking tulong po sa akin. Salamat po at God bless po.